Dako muna tayo muli dyan sa Ilocos Norte, kaugnay ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025. Bombo J. Agnir, kumusta dyan? Please come in. Bombo Dennis, posibleng ilipat ang venue ng closing ceremony ng Palarong Pambansa 2025 dahil sa inaasahang masamang lagay ng panahon ayon kay Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc. Sa panayam, sinabi ni Governor Manotoc na base sa tinitignang weather forecast, may posibilidad ng hindi magandang panahon sa araw ng pagtatapos ng palaro na nakatakdang ganapin sa Mayo 31. Ayon sa kanya ay binere-very pagkapa nila ito upang makapagbigay sila ng pinakamag-aagang anunsyo para sa lahat. Ang orihinal na plano ng organizing committee ay gawin ang seremonya sa harap ng makasaysayang Paway Church sa bayan ng Paway. Ngunit dahil sa bantang ulan ng masamang panahon, pinag-aaralan na ang iba pang opsyon para sa venue. Ayon pa kay Governor Manotoc, inaasahang dadalo sa closing ceremony sa Department of Education Secretary Sani Angara. Inilarawan din niya ang pagtatapos ng palaro bilang mas tahimik kumpara sa napakagarbong opening ceremony na isinagawa noong Lunes. Sinabi rin ng gobernador na ang Palarong Pambansa ay isang napakagandang oportunidad upang maipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng Ilocos Norte sa buong bansa. Dagdag niya na isa itong magandang pagkakataon hindi lamang para sa kultura ng Ilocos Norte, kundi para rin sa mga lokal nating negosyante, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises upang maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng provincial government ng Ilocos Norte sa mga sporting event at billeting areas. Sa kabutihang palad, wala pang naitalang major problems ang provincial government of Ilocos Norte. Nagpasalamat din si Governor Manotoc sa mga ahensyang nasa likod ng maayos na daloy ng palaro, lalo na sa Provincial Sports Office sa pamumuno ni Ms. Helen Domingo, Provincial Health Office ni Dr. Rickson Balalio at sa Provincial Engineering Office sa pamumuno naman ni Engineer Luciano Domingo. Ayon sa kanya, sila ang hands-on sa palaro at sa lamang ang nagsusupervise. Sa ating pakinggan, ang ating pakikipanayam kay Governor Matthew Marcos Manotoc. Okay naman po. For the most part, so far so good. Wala naman major na incidents, but so far grateful po kami sa aming team, no, led by Ma'am Helen ng Sports and 5-0 and Lucy, and of course everyone's resiliency at sa Provincial Health Office, no, na talagang sila talagang on the ground. Ako parang ano lang, supervising lang, chine-check ko yung phone ko pag may major problems. And then, pag ganitong oras, medyo di na ganun kainit, lalabas ako at iikot ako. Yeah, I think we're looking at mga surf events, no? Tuloy-tuloy naman po ang aming pag-host ng sports events kasi syempre, parte naman ng tourism, no? At ng activities, no, dito. Well, tinitignan po namin yung forecast, no? So, posible po na depending on the rain kasi syempre al fresco ang gusto namin, no, talagang sa Paway Church, pero di natin alam, no, kung feasible. So siguro we'll make a decision as quickly as possible at i-inform po lahat ng ating kakahilian. Ayon kay Governor Matthew Manotoc, matapos ang Palarong Pambansa, sinabi ng gobernador na marami pang sport activities ang nakatakdang isagawa sa Ilocos Norte, kabilang na ang mga surfing events. Tiniyak din niyang laging handa ang lalawigan sa pagtanggap ng malaking sport event tulad ng Palarong Pambansa. Samantala, Bombo Dennis, ngayong araw ay inaasahan natin na matatapos lahat ng qualifying round o games, lalong-lalo na sa mga ball games tulad ng volleyball, ng baseball, ng basketball at iba pang ball games dito. At bukas, araw ng Huwebes, ay inaasahan natin na doon na mangyayari yung mga semi-final rounds at sa Biyernes naman ay inaasahan natin yung mga championship round bago yung closing ceremony. Bombo Dennis. Okay, Bombo J, nais kong malaman, ano, meron bang kumbaga lugar na alternative na
pupwede rin naman, kakasya din naman yung major number of delegates na merong at least may bubong para dito sa mga adjustment ng programa. No? Although, hindi pa na-announce ni Governor kung saan particular. Pero may mga options ba na tinitignan so far ang lokal na pamahalaan dyan, Bombo J? Based naman sa ating pagkikipanayam sa head ng Provincial Sports Office na si Miss Helen Domingo, ayon sa kanya, yung option nila ay itong Centennial Arena o itong Ferdinand Edralin Marcos Stadium dito sa siyudad ng Lawag. Kasi alam naman natin na more than 15,000 yung bumubuo sa iba't ibang rehiyon, yung delegates ng palarong pambansa. Kaya ito lamang yung nakikita nilang pwede na naman na maaaring mag-occupy sa lahat ng mga participants sa palarong pambansa ngayong taon. Kasi kung titignan natin yung Centennial Arena, lalong-lalo na itong parte na kung saan pwedeng manatili yung mga audience ay may bubong na pwedeng magpagsilungan yung mga athletes, mga coaches, if in case na may maramdaman na pagbuhos ng ulan sa closing ceremony, Bombo Dennis. Ngunit tulad nga ng sinabi ni Governor Matthew Marcos Manotoc, ay wala pang opisyal na kumbaga lugar na talagang itinakda, pero sabi nila na as soon as possible ay mag-aanunsyo sila ng talagang lugar na pagsasagawaan ng closing ceremony kapag na-confirm na nila na talagang may mangyayaring pag-ulan sa closing, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo J. Agnir. So yan muna ang latest update mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnir para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!